Hello po, magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ang may papakita ko po sa inyong trabaho ay kung paano ko po ito pininturahan, itong table stand na ito. Ang table stand na ito mga boss ay dati po siyang makalawangin. Ito po ay nabili ko po galing po sa junk shop. Naway panoorin po ninyo hanggang sa dulo sa video na ito para po makita po ninyo step by step kung paano ko po ito ginawa. At siyempre, para na rin po malaman ninyo kung anong klaseng kagamitan o mga pintura na ginamit ko po dito. Ang gagamitin ko pong pintura mga boss, dito po sa aking gagawin ngayon ay Gilder na pintura. Ito po. Magmula po sa rust converter, epoxy primer gray, high gloss epoxy enamel o maging sa epoxy reducer. Lahat po Gilder. Bakit po yan ang ginamit ko mga boss? Dahil ang Gilder na pintura ay pinagkakatiwalaan po ng maraming mga pintor sa loob na po ng mahigit 50 years na. So sa tibay at husay talagang subok na po ito mga boss. So kung napansin po ninyo mga boss, ang table stand na ito ay marami po siyang kalawang. Ayan po. So kailangan gamitan po natin ito ng steel brush para po kahit papano matanggal po yung mga nasa ibaba po na kalawang. At ngayon mga boss, gamitan po natin ng Gilder rust converter dahil makalawa nga po siya. Sa pamamagitan po ng rust converter na ito, matatanggal na po yung kalawang niya at higit sa lahat, makonvert po ang bakal para maging suitable po sa ating pintura. Paano nga ba gamitin ang Gilder rust converter? Madali lang po, ibabrush nyo lang po sa parting merong kalawang para po matanggal yung kalawang. At pagkatapos po nito, patuyuin nyo po bago po nyo punasan. At kapag natuyo na, punasan na po natin ng Gilder epoxy reducer o thinner. Bakit po natin punasan ito? Dahil ang kalawang mga boss kapag tinamaan po ng rust converter, nalulusaw po siya. So inaangat po niya yung kalawang at kapag natuyo po, alikabok po yun. So dapat mapunasan po natin para hindi po bibigay yung ating pintura. So kung napansin po niyo mga boss, nangitim po yung bakal na napahiran po ng rust converter kung ikumpara po natin sa hindi pa po napunasan. At ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating Gilder epoxy primer gray. Pero bago po ang lahat, i-mix po muna natin ng husto para po maganda ang resulta ng ating trabaho. Ano nga ba ang mixing ratio dito po sa ating epoxy primer gray? Ang pagtimpla po nito mga boss ay 3:1 ratio. Ibig sabihin, 3 po yung ating epoxy primer, 1 po yung ating catalyst. Para saan nga ba ginagamit ang Gilder epoxy primer na ito mga boss? Ginagamit po ito sa lahat po na klaseng bakal o metal para po hindi po basta-bastang kalawangin. At ginagamit din po ito sa mga simento, lalong-lalo na kapag kayo po magpintura po ng inyong mga sahig. Ginagamit po ito bilang primer. At ginagamit din po ito sa mga kahoy o plywood bilang primer dahil makapit at matibay po talaga itong Gilder na ito. Ang epoxy primer na ito mga boss ay mabilis po siyang matuyo, lalong-lalo na kapag na-expose po siya sa araw. At ayon pa sa nakasulat po sa lata na kailangan paabutin mo siya ng 24 hours bago mo siya lihain at patungan para po mas maganda ang resulta ng ating trabaho. After 24 hours mga boss ay pwede na po nating lihain. So yan po yung ginagawa ko po ngayon. Gamit po ang number 180 para po mas makinis kapag pinatungan na po natin ang ating epoxy enamel. Mahalagang paalala nga pala mga boss, kapag nagtimpla po kayo ng epoxy primer, kailangan magtimpla po kayo ng tamang-tama lang po doon po sa inyong pipinturahan. Dahil kapag hindi po ninyo maubos ito, hindi po ninyo pwedeng ibalik doon po sa lata na hindi po natimpla dahil titigas po siya. O kung hindi niyo ibalik, titigas po talaga siya dahil may drying period po talaga siya at hindi po talaga mapigilan kahit anong gawin po natin.
At ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating Gilder High Gloss Epoxy Enamel na Talo Blue. Ayan po siya. Ang Gilder Epoxy Enamel mga boss ay dalawang component po ito. Itong pintura na ito at yung pangalawa, ito po yung ating catalyst. Ito po. So hardener po siya. Ngayon, nasa sa atin po kung haluan po natin ng epoxy reducer. Ano nga ba ang ratio nitong ating Gilder High Gloss Epoxy Enamel? Ang ratio po nito mga boss kapag tayo po ay magtimpla ay 3:1. Ibig sabihin, tatlo po itong High Gloss Epoxy Enamel, isa po ang ating catalyst. At nasa sa atin po kung lagyan po natin ng epoxy reducer. At kung sakali maglagay po tayo, magmula po sa 10% hanggang 20% lang po dapat. Para saan nga ba ginagamit ang High Gloss Epoxy Enamel ng Gilder? Mga boss, ginagamit po ito hindi lang po para sa metal, ginagamit din po ito sa mga kahoy, ginagamit din po sa konkrito. Basta po siguraduhin po ninyo na ang inyong primer ay epoxy primer ng Gilder. Ang kagandahan po dito sa epoxy enamel na ito mga boss, dahil high gloss finish and excellent film hardness po siya. Ibig sabihin po, napaka-kintab po niya, napakahusay, at higit sa lahat, maganda po ito dahil matigas po siya. Ang gagawin ko po dito mga boss ay dalawang patong o higit pa. Yan po ang required po dito. Basta siguraduhin lang po natin na matakpan yung primer at siguraduhin po natin na makapal na po siya. At alam niyo po ba mga boss na isa po sa nagustuhan ko po dito sa Gilder High Gloss Epoxy Enamel ay hindi na po natin kailangan pang mag-top coat ng clear o kahit anong klaseng clear na pampakintab dyan po sa pintura na ito dahil makintab na po siya. At hindi po tayo matatakot na mag-fade agad ang kulay dahil ang color pigments po nito ay weather resistant. Kaya tumatagal po talaga ang kulay nito. Bukod po dito, ito rin po ay resistant to heat and yellowing. Ibig sabihin, lumalaban po ito sa init at hindi po maninilaw. Ang epoxy primer at ang High Gloss Epoxy Enamel ng Gilder mga boss ay pwede pong gamitan po natin ng spray, kahit anong klaseng spray gun, at pwede rin po natin gamitan ng brush lang kung wala po tayong pang spray, at siyempre baby roller po. Magdepende na lang po kung ano pong meron kayo. Ang Gilder na pintura mga boss ay mabili po sa inyong soaking hardware na malapit po sa inyo. Basta hanapin nyo lang po yung pinturang Gilder. At para po sa inyong karagdagang impormasyon tungkol po sa pinturang ito, ay maaari po kayong mag-like at mag-follow sa kanilang FB page. Ito po, para po masagot kaagad ang inyong mga katanungan. At maaari rin ninyong bisitahin ang kanilang website. Ito po, para makita po ninyo ang iba pa nilang mga brand kagaya po ng Gilder, WeatherGuard, PureCoat at iba pa. Para po sa nanood ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa channel na ito, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot po yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. At siyempre, mag-like po kayo at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. Maraming salamat po.